Guguluhan ka pa rin hanggang ngayon dahil hindi mo pa rin alam kung kailangan mo pa bang ipagpatuloy ang relasyon nyo o i-give up na lang. Nasa tamang video ka dahil yan ang pag-uusapan natin ngayon. At kung kailangan mo ang advice na ito, halika, samahan mo muna ako. Subukan kong ibigay sa iyo ang 4 na signs kung worth it pa ba o nagsasayang ka na lang ng oras sa relasyon nyo. Pero paalala lang, kung sakaling nataon na ganito ang sitwasyon ng relasyon nyo, medyo masasaktan ka ng konti sa mga sasabihin ko. Pero at least, nalaman mo ng mas maaga, di ba? Kaya wag na nating patagalin ba ito? Ang una, may pagdadalawang isip ka pa sa taong ito. Halimbawa, ngayon pa lang nakikita mo na may hindi maganda sa pag-uugali niya. Nakikita mo na may pagka-demanding siya. Nakikita mo na kinokontrol ka niya o di kaya may pagkakataon na wala siyang pakialam sa'yo. At kung ano-ano pang mga negatibong bagay na napapansin mo sa kanya. This is the time na tanungin mo muna ang sarili mo kung karapat-dapat ba ang taong ito bago ka magdesisyon na pakasalan mo ang taong ito. Tanungin mo muna ang sarili mo kung worth it ba ang taong ito para samahan mo habang buhay. At huwag mo rin kalimutan tanungin sa kanya kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. At kung sakaling hindi niya may paliwanag ng maayos sa iyo ng mas malinaw ang mga bagay na ito, then hindi worth it ang taong ito na makasama mo habang buhay. Kasi napakahirap sa part mo na habang kasama mo ang taong ito sa araw-araw mong buhay, tapos hindi ka komportable. Dahil andoon yung mga bagay na nakabagabag sa puso at isipan mo sa taong ito. At kung sakaling ipilit mo man ang sarili mo dahil lang sa salitang, mahal ko siya, I'm sure mahihirapan ka sa salitang makisama na lang. Maliban na lang kung willing ka o handa ka na makisama sa isang tao pero sa likod nito hindi ka naman talaga masaya. Masabi kong you're wasting your time. Ang pagpasok sa pag-aasawa ay isa sa pinakamabigat na desisyon sa buong buhay mo dahil may dalawang opsyon ka lang dito. Ang maging matagumpay o maging impyerno ang buhay mo. Base sa mga bagong paniniwala ng mga dalubhasa, kung may advice man para sa mga magpapakasal, dapat ang edad ay nasa 30 pataas. Kasi ayon sa kanila, ang edad na ito, na-enjoy na nila ang bawat isa sa kanilang buhay. Ito din yung edad na may maraming karanasan na sila sa buhay. At ito na din ang edad na matured na ang isang tao sa pag-iisip ng mga bagay-bagay o sitwasyon. Ito din ang edad na karamihan na naabot na nila ang kanilang kanya-kanyang tagumpay sa buhay. At totoo naman ito. Pero hindi ko ibig sabihin dito na failure na ang mga nag-aasawa ng mas maaga. Dahil marami din naman sa kanila ang nagtagumpay din sa buhay. Pero ang hindi natin maitago na mas marami sa kanila ang naghihiwalay na lang at bigo na maabot ang tagumpay nila. Kaya ikaw, huwag mong sayangin ang iyong oras. At ang pangalawa, hindi ka na masaya sa relasyon nyo. Napakasimple lang, di ba? Pero para malaman mo kung masaya ka pa sa relasyon nyo, kung may magtatanong sa iyo kung masaya ka pa ba sa relasyon nyo, tapos hindi mo ito masagot kaagad. Kumbaga, kailangan pa ng ilang segundo para masagot mo ito ng diretso, ibig sabihin, hindi ka masaya, di ba? Kumbaga, naghahanap pa ang utak mo ng dahilan para sabihin mo na masaya ka. Kabaliktaran naman ito kung ang relasyon nyo ay abundant sa mga masasayang bagay, mga masasayang sandali na nagaganap sa relasyon nyo. Na kapag may magtanong kung masaya ka ba sa relasyon nyo, on the spot, bigyas ang magiging sagot mo kagad, di ba? Pero kung andyan ka sa totoong sitwasyon na malungkot ka, hindi ka naman talaga masaya, tingin ko mas nakakabuti sa iyo na itigil mo na ang relasyon ito. Tumingin ka sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Bakit ka ba malungkot? Bakit hindi ka masaya, di ba? Kung ano man ang dahilan mo, I'm sorry to say, para sa akin, nagsasayang ka lang ng oras sa relasyon na ito. Kasi hindi mo naman pwede sabihin na, oo, masaya naman kami paminsan-minsan. Masaya naman kami kapag minsan pumunta kami sa isang lugar na malamig at nagdidilig ng halaman. Sana all na lang.
Buti pa ang halaman, may nagdidilig pa. My point is, masaya ka ba talaga? Yun lang naman, di ba? Oo, pwede nating sabihin na mahirap makahanap ng karelasyon na masaya na lang palagi hanggang dulo. Pero iba yung hindi pag-amin o pagtanggap sa katotohanan na hindi ka naman talaga masaya. Iba din yung hindi mo pinilit ang sarili mo pero ramdam mo na masaya ka, di ba? Deserve natin na maging happy sa anumang sitwasyon. Hindi pwede yung pinilit mo lang ang sarili mo na maging masaya. At ang pangatlo, nawalan ka na ng tiwala sa kanya. Isa lang ito sa maraming dahilan kung bakit malungkot ka o hindi ka masaya. Dagdag pa dyan ang hindi pagtupad niya sa mga commitment o mga pangako niya sa iyo na dahilan para mawala ang tiwala mo sa kanya. Ito yung mga bagay na napakahirap ibalik. Kasi kung mahal ka ng tao na yon, siguro ang isa o dalawang pagkakamali ay sapat na para hindi na niya ito uulitin pa. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao, dapat sikapin mong maprotektahan ang feelings niya kung talagang mahalaga ang taong ito para sa iyo. Hindi mo hahayaan na masira na lang ng basta-basta. Pero kung sakali man na ganun pa rin, inulit-ulit pa rin niya ng maraming bisis ang pagkakamali niya sa iyo, hindi ko alam kung worth it pa ba ang taong ito para sa iyo. Basic lang, para malaman mo kung nagsasayang ka ba talaga ng oras sa taong ito, ay kung lahat ng pundasyon ng inyong relasyon ay nawala na. Isa na dito ay ang tiwala mo sa kanya. At ang pangapat, palagi ko nang nababanggit ito. Kung kaya't malungkot ka o hindi ka masaya sa relasyon nyo dahil walang progress ang buhay nyo, pasensya ka na sa sasabihin ko. You're wasting your time again. Hindi ko sinasabi na maghanap ka ng taong successful. Ang ibig kong sabihin dito, maghanap ka ng taong kayang suportahan ang mga layunin mo. O isang taong supportive sa iyo sa mga bagay na gusto mong maabot sa buhay. Hindi yung taong siya pa ang pumipigil sa iyo doon sa mga bagay na kayo lang din naman magbibinipisyo kung sakaling maabot mo ito. At ganun din dapat sa iyo. Dapat supportive ka rin sa kanya. Hindi yung sasabihin pa ng iba na hayaan mo na lang siya kung magalit. Partner mo naman yan o asawa mo naman yan. Intindihin mo na lang. Hindi dapat ganito. Dapat suportahan ang bawat isa kung anuman ang mga bagay na ikasaya at gusto nilang gawin sa bawat isa. Kasi kung puro na lang kayo kontrahan sa bawat isa, ang mangyayari nito, mauubos ka dahilan na para hindi ka na maging masaya. Subukan yung magsumikap, magtulungan para kahit papano'y aangat ang buhay nyo. Kasi kung isa sa inyo ang hahadlang para gawin ang mga bagay na ito, para sa pag-unlad nyo din, sayang ang oras mo. Baka matulad ka na sa iba na naniniwala sa salitang, baka hanggang dito na lang talaga ang buhay ko. Maraming salamat at nakaabot ka sa huling part ng video natin.